Babala ng mga otoridad at eksperto, pwedeng maging biased ang mga artificial intelligence o AI chatbot. Kasunod yan ang inilunsad ng AI model na DeepSeek ng isang Chinese company na kontrobersyal dahil hindi umano patas ang pagsagot sa ilang isyong sangkot ang China. Sinubukan din natin yan at narito ang aking report. Ito ang artificial intelligence o AI assistant na gawa ng Chinese startup company na DeepSeek. Kaya raw nitong sagutin ang iba't ibang tanong, kaya mag-translate sa iba't ibang wika, kaya mag-compose ng essay, sumagot ng math problems at iba pa. Ayon sa DeepSeek, kaya nilang pantayan o di kay higitan pa ang ibang AI model mula sa Amerika. Mas maliit din daw ang gastos dito at mas kaunting computer chips ang ginagamit. 20 hanggang 50 beses na mas mura kaysa ibang AI model ayon sa pahayag ng kumpanya. It proves na we can have cheaper technologies. It's also good for the market kasi there's more competition. So hindi lang iilan yung nakakagawa ng ganitong klaseng systems kasi sabi nga nila supposedly sa sobrang mahal, sobrang magastos yung pag-develop at pag-maintain ng AI systems na mabibilang lang talaga natin kung sino-sino yon. Umani ng atensyon ng DeepSeek sa liderato ng China, maging sa mga tech experts sa Amerika, at pati kay US President Donald Trump na dati nang ibinida ang $500 billion investment na gagawin ng pribadong sektor sa AI sa Amerika. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. Tingin ng isang tech CEO sa Amerika, gumagamit ang DeepSeek ng AI chips mula sa American company na Nvidia na bawal ibenta sa Chinese companies. Wala pang pahayag ang DeepSeek tungkol sa aligasyon. Ayon pa sa White House, inaalam nila kung may implikasyon ng DeepSeek sa US national security. Sinubukan namin ang DeepSeek AI assistant at kinumpara ang sagot nito sa mas kilalang ChatGPT pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Diretsahan ang sagot ng ChatGPT. Legally, ang West Philippine Sea, pag-aari raw ng Pilipinas. Pero ang DeepSeek sinabing mas malakas ang legal claim ng Pilipinas pero China pa rin daw ang may de facto control dahil sa assertive tactics nito. Sunod namin tinanong kung tutulig sa inya si Chinese President Xi Jinping. Sagot ng DeepSeek, hindi pa raw niya alam kung paano sagutin ang tanong. Mas mainam daw pag-usapan ng math, coding at logic problems. Pero marami siyang sagot sa kaparehong katanungan para kay US President Donald Trump. Yung quality ng kung ano yung sinasagot niya, depende na sa yun niya, sa amount of information na pinag-aralan niya, yung training data, and yung sources noon, and kung sino yung gumawa ng mga sources na yun. Batid naman ng mga eksperto, hindi perpekto ang AI. Nagkakamali rin ito at nagkakaroon ito ng tinatawag na hallucination, ang tawag sa mga minsay imbentong sagot ng AI chatbots. Kaya mahalaga raw na malaman, ano ba ang training data na ginamit para matuto ang DeepSeek? Kung ang ginagamit niyang dataset is blatantly biased, for example, tells us that the West Philippine Sea is theirs, regardless of whether that is a claim that is internationally accepted or not, diba? So na-poison yung dataset. Ito yung dangerous use of AI. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng standard sa pinagmumula ng mga Chinese training set o dataset ng mga AI. Sana lang daw bukas sa mga Chinese company sa usaping ito. Sa huli, nasa tao pa rin daw na gumagamit ng AI na kasalalay para mapakinabangan ang kagandahan ng teknolohiya. AI is just a tool, Rafi, so it can be used for misinformation, it can also be used for good. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.